ba sa ating mga ahensya ng gobyerno ang in charge sa healthcare infrastructure? Ang PhilHealth ba? Ang DBP ba? O ang Tingog Party List? Ng taong bayan ang ginawang kasunduan ng DBP at PhilHealth na magbibigay kapangyarihan sa Tingog Party List ng asawa ni Martin Romualdez na si Yeda Romualdez sa mga pautang na makukuha ng mga LGU mula sa DBP para sa mga layuning pangkalusugan. Bakit kailangang magkaroon ng secretariat role ang Tingog Party List sa pag-implement ng DBP, PhilHealth at LGUs ng health programs? Umani nga ito ng samot-saring batikos mula sa mga netizens dahil tila ba pag-aari na ng mga Romualdez ang pondo ng gobyerno. Tila nagtagumpay naman ang pag-iingay ng mga netizens sa social media dahil sa balitang umatras na nga ang Tingog Party List sa naturang kasunduan. Samantala, ikinalugod naman ni Senador Bato de la Rosa ang pag-atras ng Tingog Party List sa Memorandum of Agreement kasama ang PhilHealth at ng Development Bank of the Philippines para sa pagtugon sa kakulangan ng healthcare facilities sa malalayong lugar. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, mga kapatid, ang ating solusyon na yan, magrevolusyon tayong lahat para mawala na ang mga kurako sa panggobyerno. Ninakaw nila ang lahat ngayon. Mas lalo nang naghihirapan ang taong bayan sa ating bansang Pilipinas at dapat lang magrevolusyon tayo nang matapos na ang lahat. Halos na lang kurap ang nakaupo sa gobyerno ngayon. Mga kapatid, mga senador, bakit kayo pumayag na gawing kawawa ang mga mahirap na Pilipino? Bakit kayo nagpapaloko kay Romualdez? Pinagtatawanan lang kayo ni Romualdez na isang hamak na magnanakaw. Grabe na ang korupsyon, sinaid na nila. Naging malnourished kasi sila nung panahon ni PRRD dahil di sila makakurakot. Kaya sinamantala na nila ngayon, garapalan na talaga. Sige, banatan mo, Senador Bato. Grabe na yung PBBM administration. Masyado ng gahaman sa pera. Nasanay na silang mangurakot. Wala lang hiya. Huwag mahihiyang magtanong. Yan po ang sabi ng ina ng ating butihing Senador Grace po sa isang komersyal para sa brand ng gamot. Kaya naman, Ginoong Pangulo, tumatayo po ako ngayong araw na ito para magtanong ukol sa personal and collective privilege. Noong nakaraang Biyernes po kasi, nagkaroon ng pirmahan ng isang kasunduan ang Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, Development Bank of the Philippines, DBP, at Tingog Party List, Maalagang Republika, Rural Financing Health Development Program. Yan daw po ang tawag nila sa proyekto na kanilang gustong i-implementa sa bisa na kanilang naging kasunduan. Mas maraming health facilities sa rural areas, realization ng Universal Healthcare Act, at reduction ng mortality at morbidity rates sa pamamagitan ng pagtatayo ng primary healthcare facilities ang kanilang layunin. According to Tingog, the MUA design which outlines their program is intended to address the gaps in healthcare infrastructure in rural areas. They further claim that it facilitates the construction, expansion, and upgrading of hospitals and clinics, as well as acquisition of much-needed medical equipment. Ayon sa kumakalat na unsigned copy of the MUA, the obligations of Tingog Party List are the following: shall assist and coordinate with LGUs in ensuring their participation to the program. Number 2, shall provide complementary programs and trainings to ensure the fiscal viability of the operations of the hospital. Number 3, shall provide the necessary support in financing health expenses of the patients through its medical assistance program. Ba sa ating mga ahensya ng gobyerno ang in charge sa healthcare infrastructure? Anong ahensya po ang nakakapagbigay ng technical assistance patungkol sa mga usaping pangkalusugan? Anong ahensya po ng gobyerno ang nangangasiwa ng ating mga local government units? Ang PhilHealth ba? Ang DBP ba? O ang Tingog Party List? Sa taon-taon nating binabalangkas ang national budget, ang Department of Health lamang ang nakikitaan ko ng programa patungkol sa mga health infrastructure. Under the 2025 National Expenditure Program of the Department of Health, the DOH has a program called Health Facilities Enhancement Program, or HFEP. Funds for its HFEP shall be used for the construction, upgrading, or expansion of government healthcare facilities, among others, with priorities in the universal healthcare sites, geographically isolated and disadvantaged areas, including the upgrading of facilities for COVID-19 response and equipping and construction of ongoing projects. In the implementation of the infrastructure projects under the HFEP, the DOH may enter into a MOA with the appropriate government agency or local government unit that has the capability to implement the project. In addition, the DOH has the mandate to provide technical assistance, consultation, and advisory services to stakeholders regarding health facilities regulation. More to the point, it is the DOH which issues the so-called certificate of need whenever a government or private entity desires to establish a new hospital. Kaya naman, nakapagtataka para sa akin,
Bakit kaya hindi na isama ang DOH sa isang programa na sa ating pagtingin ay bahagi o naugnay sa mandato nito? Modesty aside po, isa po akong doktor. Ngunit, Doctor of Philosophy po or PhD, hindi po Doctor of Medicine or MD. Hindi po ako isang health expert. Pero mukhang hindi naman po ata kailangan ng isang doctorate degree o kahit college degree para masabi na mas angkop na mga health expert o ang DOH ang mamamahala o kaya naman ay kasama sa mga programang may kaugnayan sa kalusugan. Bakit kaya mas pinili ng DBP at PhilHealth na makasama sa kanilang MUA ang isang party list kaysa Department of Health? Gusto